Magandang araw po sa inyong lahat. Laging gamit sa pakikipag-usap sa English. Magbigay na po agad ako ng halimbawa kung saan ay gagamit po tayo ng just about to. Okay po, na gamit na gamit. Halimbawa po, ako ay palabas na. Para may English nyo po ng tama yan, gagamit po tayo ng just about to. I am just about to go out. Yan na po ang tamang English sa ako ay palabas na. Sumunod, subukan po natin itong siya. Siya ay tatawag na ng taxi. Okay? Pag in-English po natin yan, kung yung siya ay lalaki, he po ang gagamitin natin. Okay? Kung babae, she. Subukan po natin ay lalaki. He is just about to call a taxi. Okay? Yan po yung tamang English sa siya ay tatawag na ng taxi. Okay? Kung mapapansin nyo, sa Tagalog na mensahe natin, ay gusto natin ipaalam na yung gagawin nating action ay gagawin na rin po agad natin. Okay? Kung yun po yung gusto nyong ibigay na ideya, maganda pong magamit ito pong just about to. Okay? Para maibigay nyo po yung ideyang iyon sa English. Okay? Pero nga lang po, meron kayong dapat tandaan. Yung verb po natin ay dapat naka-original na spelling o naka-base form lagi. Katulad po nitong go. Ano ba ang original na spelling para sa go? E di itong G-O. Hindi yung may ES sa dulo o yung may NE sa dulo. Okay? Itong sing. Dapat S-I-N-G. Hindi yung may S sa dulo o yung mababago bilang sang. Hindi po. Dapat S-I-N-G. Okay? Na makikita nyo po yan sa dictionary yung pinaka-base form po ng naturang salita. Okay? Tandaan nyo ha, dapat yung verb po natin o yan yung gagawin na action ng ating pinag-uusapan, na gagawin rin agad ay dapat naka-original na spelling. Okay? So, gumagamit tayo ng just about to para masabi na yung action ay gagawin rin po agad natin. Okay? At tatandaan nyo po yung tamang pagkasunod ng mga salita. Ang iuna nyo po muna ay yung pinag-uusapan. Katulad po nitong ako bilang I, ikaw bilang you, kami o tayo bilang we, sila bilang they, siya bilang he o she. He lalaki, she babae. O kaya pag gusto nyong gamitin ay pangalan, si Mario bilang Mario. Okay? At meron po silang tamang kapartner na linking verb na dapat nyong tandaan. Ito pong M ay kapartner po ng I. Yung R kapartner ng you, we o they. Yung is naman he o she. O kaya itong Mario. Pero kung dalawa ang pinangalanan nyo pong tao, katulad ng Mario and Luigi, dapat R. Okay? So, ang ibig ko lang pong sabihin, pag ang ginamit nyo ay ikaw, yung I nyo po ay itatranslate nyo bilang R. Kung ang ginamit nyo po ay siya, yung I nyo po ay dapat yung i-translate bilang is. Okay? Yan po yung mga dapat yung tandaan. So, subject po muna, katulad ng I, sumunod ay linking verb, itong M, tapos saka pa yung just about to. Tapos saka pa yung verb natin na naka-base form. Okay? Ngayon po, minsan may verb na solo lang po kasi naibibigay niya naman po ng kompleto yung ideya niya. O ang ibig ko sabihin, lubos na naintindihan tayo ng ating kausap. Katulad po nitong hanggang exercise lang, wala akong idinagdag na iba pang salita. Kung naintindihan nyo naman po ng lubusan, walang problema. Halimbawa po, si Mario ay mag-eehersisyo na. Pag in-English po yan, Mario is just about to exercise. Kung mapapansin nyo, lubos naman po natin naintindihan. Kaya okay lang pong hindi na tayo magdagdag ng iba pang salita. Pero pagdating po dito sa call a taxi, kailangan natin maglagay ng taxi para alam natin kung ano bang tatawagin. Di ba po ba? Kaya ako naglagay ng taxi. Yan yung gusto kong tawagin. Okay? Kasi uuwi na po ako. Okay po? So, sana makikitandaan po itong ating leksyon kasi ito po ay gamit na gamit. Okay? So, makikitandaan po itong tamang gamit ng just about to. Maraming salamat po.